Heto na po ang 5 na unang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi Joey Tabura, Lodi Philip Superioridad, Lodi Hilbert Tomagan, Lodi Camim Said, Lodi Ace 2 Easy, Lodi Francis De Chilo, Lodi Ken Gonzalez Francisco, Lodi Adrian Soyman, Lodi Emil Aquino, Lodi Den Sarandong, Lodi Cram, Lodi Joe Mel Arias, Lodi Edward Enrico, Lodi Henner Villegas. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-25 kabanata, sa pagpapatuloy. Napangiwi ng mukha ang ating bida habang papalapit ng papalapit ang mga matutulis na bagay na handang bumaon sa kanyang katawan. Ramdam niya ang paghigpit ng pagkakakapit ng butas o bitag na sumilo sa kanyang paa. Tila ba isang bakal na hindi niya matanggal kahit anong puwersa ang ilaan niya. Pinilit niyang hilahin ang kanyang paa. Pinupunit ang katahimikan ng lugar sa marahas na tunog ng pagkilos at paghila, ngunit bawat segundo na lumilipas ay nagdudulot lamang ng mas matinding kaba. At nang hindi niya mahayla ang kanyang paa kahit anong pilit, agad niyang nagpasya, wala ng oras para magduda o mangamba. Mabilis niyang pinigilan ang paghinga, pinatigas ang kamao, at buong lakas na sinuntok ang mga matutulis na bagay na paparating sa kanya. Napatingin siya sa kanyang tinamaan na braso, dama ang kirot na kumikirot at tumatagos hanggang laman, dahilan para siya'y mapangiwi ng mukha. At napasabi pa siya, sa pigil na inis na 1 pulgada na lang, tapos na ako. At pagkatapos, malakas niyang sinuntok ang sahig. Umalingaw-ngaw ang tunog ng pag-uga nito, ramdam ang paglipad ng alikabok at pagyanig ng sahig sa ilalim ng kanyang kamao. Kasabay ng bigat ng kanyang hininga at init ng kanyang galit, napasigaw siya, na sino ang gumagawa ng mga panlilinlang na ito. At nang tuluyan niyang mawasak ang sahig, mabilis niyang naialis ang kanyang paa mula sa bitag. Ramdam pa niya ang kirot at pagod sa binti, ngunit mas nangingibabaw ang inis at galit na kumukulo sa loob niya. Napapitik ang kanyang kamay, napangiwi ang mukha, at mariin niyang binigkas, puno ng paghihiganti at puot sa kanyang boses, napatay ka sa akin. Ilang sandali pa, habang unti-unti pang humuhupa ang alikabok sa paligid, nakita niyang muli ang papalapit na matutulis na bagay, mas mabilis, mas marami, at tila mas tusong nakatutok sa kanya kaysa kanina. Lumiwanag ang kanyang mga mata ng pulang liwanag, tila nagliyab na apoy sa gitna ng dilim, at sa isang iglap ay kumilos ang kanyang katawan na parang kumawala sa bigat ng oras. Mabilis niyang iniwasan ang mga paparating na matutulis na bagay. Gumuhit ang hangin sa likod ng kanyang mga galaw na halos hindi makita ng karaniwang paningin. Mabilis na inaabot niya ng kamay ito, na sinigaw pa na inakala mo ba talagang makakapagtago ka sa akin? Mabilis niyang nahawakan ito, at sa lakas ng kanyang kapit ay huminto ang lahat ng kanyang galaw at hininga. Inaasahan niyang isang nilalang o tao ang nasa dulo ng panlilinlang na yon. Subalit nang igalaw niya ito at bahagyang hilahin, tumambad sa kanya ang nakakatawang katotohanan. Isa lang pala itong lumang kahoy na nakasabit, may hugis tao at kasing tindig ng multo sa gitna ng dilim. Nagulat siya nang makita niya ito ng malapitan, isang binilog na kahoy na mistulang ulo, at may mga inukit na kamay na nakatali ng lubid, para isabit. At napasabi siya nang may pagkabigla, na ano ito? Mas lalo siyang nagulat nang bigla itong gumawa ng suntok sa kanya, tila hindi na lamang isang kahoy na palamuti ang nasa harap niya. Kundi may sariling buhay at layuning saktan siya. Mabilis naman siyang dumistansya mula rito, umatras ng may bilis na parang tinakbo ng instinct kaysa isip. Habang humahakbang palayo, hindi may kakaila sa kanyang mukha ang hindi makapaniwalang ekspresyon. Gumanti siya ng mabilis at malakas, inilunsad ang kanyang suntok diretso sa kahoy na hugis tao. Umalingaw-ngaw ang malakas na dagok sa paligid, ramdam ang pagyanig sa sahig at ang paglipad ng alikabok sa hangin. Biglang sumabog ang kahoy na hugis tao sa kanyang harapan. Nagpakawala ng matinding puwersa at alon ng enerhiya na para bang umuga ang hangin sa paligid. Agad siyang napilitan na ipagkrus ang kanyang mga kamay sa harap ng mukha. Pilit hinaharang ang malakas na hangin at mga piraso ng kahoy na dumadapo sa kanya. Napaatras siya ng bigla. Ang kanyang mga paa ay pilit na humihila sa ilalim ng bigat ng puwersang dumating sa kanya. Habang umatras, napasabi siya ng may pagkabigla at pagkabahala, na hindi ito maaari. Napatingin siya sa kanyang sugat sa braso, na may pagtataka na napasabi siya sa kanyang isip,
mayroong nakikialam sa internal energy ko. Agad niyang tinitingnan ang bagay na matulis na tumama sa kanya na nasa sahig. At nakita niya ang dulo nito na sinabi sa isip na lason ba ito? Buti na lang hindi malala ang sugat. Mas malala pa sana. Umakyat siya sa hagdan habang sinasabi niya sa kanyang isip na ang isang mas malalim o mas maraming sugat ay magdudulot ng malaking problema. Napangiti siya na sinabi pa sa isip na ito ay mas nakakaaliw kaysa sa inaasahan ko. At pagkatapos isang kwento ng buhay ng tao na sinasabi sa kwento habang naiisip ang bulaklak na ito na. Ang buhay ko ay nahahati bago at pagkatapos ng edad na 10. Ang buhay bago ang 10 ay napakaganda at perpekto. Bilang bunso sa mong clan, iginagalang sa Susho dahil sa kanilang galing. Pagkatapos ng 1 taon, nalubog ang clan namin sa isang napakalaking salungatan. Dagdag pa na makikita ang nasusunog na bahay na noong araw na yon. Karamihan sa clan namin ay pinatay. At naalala pa ito na isang bata ang nakaharap sa 2 matanda. At sinabi ng bata na ama, sasama ako sa iyo. Tumugon ang kanyang ama na hindi. Kung sasama ka sa amin, madidiskubre nila ang lihim na daanan na ito. Kung gayon, mamatay tayong magkasama. Umiiyak na sinabi ng bata na sino sila. At bakit nila tayo gustong patayin? Bahagyang itinungo ang ulo na sumagot ang ama nito na kahit ako, hindi ko alam, anak ko. Huwag kang magmadali na malaman ngayon. Sumagot ang bata sa kanya na anong ibig mong sabihin. Muli na namang sinabi sa kanya ng kanyang ama na kapag lumaki ka at nagkaroon ng lakas, saka mo hanapin ang katotohanan. Pero huwag ka munang magmadali. Dagdag pa ng kanyang ama sa kanya na kunin mo ang mga ito. Sinabi pa nito sa kanya habang kinuha na niya ang nakabalot sa tela na malaking tulong ang mga ito sa iyo sa buhay. At pagkatapos ay niyakap siya ng kanyang ama habang sinasabi, na kailangan mong maging mas malakas. Higit kanino man, tumugon ng bata na ama. At pagkatapos kumaway na ito sa kanila habang nakalingon ang bata sa kanyang ama na papaalis. Pumasok sila sa lihim na daanan habang sinasabi pa niya sa kwento na iyon ang huli naming sandali na magkasama. At makikita ang kanyang ama mula sa ilalim na patuloy silang pinagmamasdan hanggang sa makalayo sila. Makikita ang bata na nakaupo sa sulok na sinabi pa niya sa kwento na pagkatapos noon, kahit ang tapat na mandirigma na nag-alaga sa akin ay umalis. Talagang nag-iisa ako. Ang mga manuscript na iniwan ng aking ama ay naglalaman ng maraming lihim na teknik na ipinasa sa aming pamilya. Ginugol ko ang nakaraang dekada sa pag-aaral at pagsasanay. At pagkatapos, noong taong 727, ang mga umaatake ay tinarget ang mismong bagay na ito. Napagtanto ko na dahil yun sa Yonyu Hap, isang espesyal na uri ng inkstone. Kapag dinagdagan ng tubig ang Yonyu Hap na ito, nagbabago ang kulay, at ang pagsusulat gamit ang tubig na ito ay nagbibigay sa script ng kakaibang enerhiya. Gamit ang Yonyu Hap na ito, nagawa kong gumawa ng maraming talisman at formation. Para protektahan ang Yonyu Hap, pinalakas ko ang lugar na ito ng hindi mabilang na detalyadong traps at formation mechanisms. Sa kabila ng pagtatayo ng isang gusali na 5 palapag ang taas, mula sa labas, 2 palapag lang ito dahil sa mga hakbang na ito. Karamihan sa mga taong pumapasok sa lugar na ito ay tumatakas mula sa tinatawag nilang ghosts room sa unang palapag. Sa nakalipas na ilang taon, 12 tao ang tumakas lahat mula sa unang palapag. Sinabi pa niya habang makikita ang ating bida na pero kung gayon. Sino ang taong yon? Nakaakyat na siya sa pangalawang palapag na sinabi pa ng bata na ang umaakyat sa mga itaas na palapag ngayon ay narito para hanapin ako. Malamang na ipinadala ng parehong mga villains na nanakit sa clan namin. Lumingon ang ating bida sa gilid na sinabi pa ng bata na sa kabila ng paglalagay ng mga traps at formation na hindi kayang pasukin kahit ng pinakasanay na martial artists, ang taong ito ay madali lang na sinisira ang mga ito gamit lang ang kanyang mga kamay. Habang naglalakad ang ating bida, biglang sumabog sa kanyang harapan ang isang pulbos, nagmistulang ulap ng abo at alikabok na mabilis na kumalat sa hangin. Agad siyang napapikit, pilit pinoprotektahan ang kanyang mga mata at mukha mula sa nakakabinging liwanag at makakalasang alikabok. Napadora siya sa gilid, ang mukha ay puno ng inis at pagkabigla. At napasabi pa siya ng buwisit. Lason na naman, habang nakatingin sa kanya ang bata, naiinis naman niyang sinabi na lintik. Napakahirap huminga, mamamatay ako,
Sinabi pa sa isip ng bata na malamang na ipinadala ng parehong mga villains na nanakit sa clan namin. Dagdag pa nito na hindi ito ang uri ng lason na kaya mong labanan sa internal strength lang. Napailing ng ulo ang bata na sinabi niya sa isip na anong klaseng tao ito. Isang monster, o baka, hindi niya ito naituloy. Nang mabilis na napunta sa kanyang likuran ang ating bida. Nagulat ito nang maramdaman niya na nasa likod na siya. Nakangisi ng masama ang ating bida na sinabi niya dito na ikaw ba yon? Agad na napaatras ang bata na napasabi sa kanyang isip na kailan pa siya nandoon. Sa pag-atras niya tumama ang kanyang paa sa isang malaking bato. At pagkatapos ay natambe ito sa sahig. Seryosong pinagmasdan siya ng ating bida habang ito ay nasa sahig. Sinabi pa niya dito habang nasa baywang ang mga kamay niya na ikaw ba ang gumagawa ng mga panlilinlang dito? Biglang nagulat siya nang mapagmasdan niya ito ng mabuti. Napalaki ang kanyang mga mata sa pagtataka at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Habang natatakot ang bata sa kanya, napasigaw naman siya na bata ka lang pala. At dito na po nagtatapos ang ika-25 kabanata. Ika-26 na kabanata, sa pagpapatuloy. Pinagmamasdan ng ating bida ang bata. Napangiwi siya ng bibig at sinabi dito na ito ba ang gawa ng isang baguhan na kagagaling lang sa pagiging teenager. Tumayo ito at sinabi sa kanya na isang prank. Ang kakulangan ko lang sa kasanayan ang sinamantala mo. Sinabi niya sa bata na kaya, sinasabi mo, ito lang ang ginagawa mo? At ikaw lang ang gumawa nito? Nakatikom ang mga kamao nito, na naiinis na tumugon sa kanya na oo, tama yan. Napangiti siya at sinabi na ang bata ay medyo sanay na, hindi ba? Muli na naman itong naiinis sa kanya na sinabi nito na tigilan mo ang pagtawag sa akin na bata. 20 taong gulang na ako. Isang ganap na matanda. Napahinga ang ating bida na pang-aasar pa niyang sinabi dito na 20. Mukha ka lang 16. Naiinis na naman itong tumugon na hindi mahalaga sa akin ang opinyon mo. Dagdag pa nitong sinigaw sa kanya na 20 na ako. Nanginginig ang buong katawan nito na sinabi pa sa kanyang naiinis na dapat mas naging maingat ako. Grabe, nakakabuisit talaga. Tinignan siya ng ating bida at sinabi na mas maingat. Ibig mong sabihin, mayroon ka pang magagawa bukod sa nakita namin? Tumugon ang bata sa kanya at sinabi na syempre, kung alam ko lang na isang monster na tulad mo ang darating, hinding-hindi ako magiging ganoon ka hindi handa. Seryosong nakatingin ang ating bida sa kanya na sinabi sa kanyang isip na hindi handa daw ang sabi niya. Tumingin sa gilid na sinabi pa niya sa isip na medyo nahirapan ako sa pagpunta dito. Hindi ako nagtrabaho ng ganito kahirap sa pisikal mula nang bumaba ako sa bundok. Tumingin siya sa bata na sinabi pa ni sa isip na at lahat ng pinaghirapan ko, para lang marinig na hindi siya nakahanda. At pagkatapos sinabi niya sa bata na gaano katagal ang kailangan mo. Tumugon ang bata sa kanya na ano ang ibig mong sabihin. Seryosong sinabi sa kanya ng ating bida na para mapatatag ang mga kahinaan na binanggit mo, at para ganap na magamit ang iyong kakayahan, gaano katagal ang kailangan mo. Sumagot ang bata sa kanya na 3 taon. Nagulat ang ating bida sa sagot niya na napasabi siya na 3 taon. Ganoon katagal, napabilang ng ulo ang bata na sinabi niya sa kanyang isip na sa totoo lang, sapat na ang 1 taon. Pero bakit ko kailangang maging tapat sa lalaking ito? Na may pagtataka naman na nakatingin sa kanya ang ating bida. At pagkatapos napangiti siya na sinabi dito na sige, 3 taon ang ibibigay ko sa iyo. Sa panahong yun, patunayan mong kaya mong lumikha ng isang makabuluhang bagay, gaya ng sinabi mo. May gulat sa mukha nito na sumagot sa kanya na bakit ako? Ibinuka niya ang kanyang kamay at bahagyang kumubo na sinabi niya sa bata na sabi mong naiinis ka, hindi ba? Hindi mo ba nanaisin ang pagkakataon para maitama ang lahat? Muli na namang napasigaw ang bata sa kanya na sinabi na sino ang nagsabi na ayaw ko. Sapat na ang 3 taon. Sinabi sa kanya ng ating bida na pero may kondisyon. Tumingin ito ng seryoso sa kanya habang sinasabi sa isip na hindi mo naman siguro hihilingin na ibunyag ko ang lihim na manual ng clan namin, hindi ba? Hindi, gusto mo lang ang yon yuhap? Napailing ng ulo ang bata na sinabi nito sa kanyang isip na hindi talaga. Hindi yun kailanman magiging opsyon. At pagkatapos sinabi sa kanya ng ating bida na kung gayon, magtrabaho ka sa ilalim ko. May gulat sa mukha ito na napasabi na
Napatingin sa gilid na sinabi pa nito na gusto mong sumali ako sa grupo mo? Ikaw ba ang may posisyon na magdesisyon niyan? Ngumiti siya na sinabi sa bata na mabilis kang makaunawa, iyan ay tanda ng katalinuhan. Tama, kailangan mo lang sumagot. Sumagot ang bata sa kanya na sige. Simulan na natin. Ngumisi ang gating bida na sinabi niya na mabilis magdesisyon. Gusto ko yan. At pagkatapos ay naglakad na siya papaalis na sinasabi na Tara na, habang nakatingin naman sa kanya ang bata. At habang naglalakad sinasabi niya sa kanyang isip na ito ay maaaring isang pagpapala na nakabalat kayo. Kung gagamitin ko ng maayos ang pagkakataong ito, maaari kong matuklasan ang kanilang mga pagkakakilanlan. Dagdag pa nito sa kanyang isip habang naglalakad sila na sa mga pumuksa sa clan ko. Maghihiganti ako. Makikita ang pangalan ng kanilang clan, na napasabi ang bata sa isip na ito na ba yun? At nang makapasok sila sa loob sinabi pa niya sa isip na ano ba ang lugar na ito? Sinabi pa niya sa isip na tumingin sa paligid na pakiramdam ko ay nilipol ang clan na ito. At walang ibang tao na makikita. Niloloko ba niya ako? At pagkatapos malakas na sinigaw ng ating bida na magtipo ng mabilis. Mabilis na dumating ito. At nang makita ng bata napasabi ito sa isip na paano siya. At pagkatapos masayang sinabi nito sa bata na sino ka? Isang bagong disipulo, hihihi. Nakatulala ang bata dito na sinabi pa niya sa isip na isang formidable master. Dagdag pa nito sa isip na makikita ito na pero bakit ganito ang hitsura ng ganoong master? May hawak na pamalo, punong-puno ng alikabok, at ang nakakatawang ngiti na yun. Na makikita ang bata na sinabi pa sa kanyang sarili na isa lang ba siyang siraulong matanda. Dagdag pa nito habang naiisip ang mabilis na pagdating niya na hindi ordinaryong gawa ang liksi na yon. Dapat ay isa siyang master na nagpapanggap na baliw. At pagkatapos sinabi ng ating bida na hindi siya isang disipulo. May gulat sa mukha itong tumugon na ito na kung ganun siya. Nakangiti ang ating bida na sinabi niya dito na isang military strategist. Napangiwi ng mukha ito na napasabi na isang strategist. Bigla namang dumating si Song Gayon na agad na napalingon ang mga ito sa kanya habang sinasabi na talaga. Namula ang mukha ng bata nang makita niya si Song Gayon na napasabi siya sa isip na napakagandang babae. Para siyang isang anghel na bumaba sa langit. Sinabi ni Song Gayon na paano ka magdadala ng ganoong bata kung kulang tayo sa tao. Nakatingin siya sa bata na sinabi niya na hindi siya ordinaryong bata. Dagdag pa niyang sinabi habang pinakita ang kanyang sugat sa balikat na tingnan mo ako. At nang makita ito ni Song Gayon napasabi siya na ang batang ito ba ang may gawa niyan sa iyo? Tumingin si Song Gayon sa bata at sinabi na itong batang to. Seryoso ka ba? Namumulang sinabi naman sa kanyang bata na excuse me. 20 taong gulang na ako. May gulat si Song Gayon nang marinig niya ito na napasabi na talaga, 20 taong gulang ka pa lang. Tumugon ang bata na hindi inaalis ang tingin niya kay Song Gayon na oo. Biglang ipinihit niya ang kanyang ulo sa gilid na may namumulang muka na sinabi sa isip na buwisit, anong ginagawa ko? Pumunta ako dito para ipaghiganti ang clan ko at naloloko ako dahil sa isang babae. Biglang mabilis na inilapit nito ang kanyang mukha na masayang sinabi na Kaya 20 ka na? Medyo babyface ka, hindi ba? Nagulat naman sa kanya ang bata. Agad namang binatukan ng ating bida ang nagpakilalang si Jokwool, hindi tunay na pangalan. Nainis ito sa kanya na agad na napatingin na naiinis na naluluhang sinabi na bakit mo ako binatukan. Seryosong sinabi sa kanya ng ating bida na sinabi ko naman sa iyo. Isa siyang strategist. Naiinis na sinigaw nito sa ating bida na kaya kung strategist siya. Sumali siya pagkatapos ko, kaya nasa ilalim siya sa akin. Na napatingin naman sa kanya ang bata na may hindi makapaniwalang mukha. Seryosong sinabi naman sa kanya ng ating bida na hindi pareho ang ranggo ng isang strategist sa isang ordinaryong disipulo. Namutla ang mukha ni Jokwool na hindi makapaniwalang sinigaw na sinasabi mo bang mas mataas ang ranggo niya sa akin? Ngumiti ang ating bida na sinabi sa kanya na halata naman di ba? Sumagot si Jokwool na yon ay hindi na niya ito itinuloy. At pagkatapos nagpalabas ito ng enerhiya na tumingin sa bata na sinabi na lintik. Ang kasumpa-sumpang sistemang ito. Nagulat naman ang bata sa kanya. Naiinis pa nitong sinabi habang nakatingin sila dito na lintik. Sino ang niloloko nila? Akala nila papayag lang ako? Hindi ko na kaya to.
At dito na po nagtatapos ang ika-26 na kabanata.